So, medyo na-late lang konti. Pero, ayan, nakita nyo meron ako ritong entry. Pero, bakit? So, kahapon, nag-analyze tayo, no? Shinare ko konti. Sabi ko, hindi ako pwede mag-buy nga doon sa area kahapon. Dito tayo nag-start. It's because gusto kong mag-break and retest siya dito sa area na to. Diba? And, so, nag-break siya sa area na to. Nag-break siya pero nag-retest din siya, pero yung pagkaka-retest niya dito is hindi niya na-break yung high. So, para lang madaling makita, no? So, dito yung gusto natin magkaroon ng break and retest. So, nag-break siya rito, ni-retest niya, nag-stay sa baba. So, around this area, mga alas 5 na to, wala na dito trade. It's because gumagalaw na siya ngayon. It's because lampas na to na sa trading window ko hanggang alas 5 lang sa Japan time. So, alas 4 sa Philippines. So, umakyat siya doon, pero nung gabi, hindi naman niya talaga rin na tanggal to, na break to, no? So, anyways, yung pag-akyat niya is out of my trading window, which is nga alas 4 ng London session. Kaya, wala na rin. Hindi na rin to safe na rin dito, no? So, nag-consolidate. Price the Lord naman at medyo tumama naman tayo doon, no? Na better to wait than ihubulin yung galaw dito. And then, sabi ko nga, kapag tuloy-tuloy na bumaba, watch out lang tayo sa gap dito kasi yung gap dito is, let's take it as a support and resistance too, na pwede siyang puntahan. Doon na siya papunta right now, no? At baka doon mag-bounce kasi the reason is malamang-lamang merong mga pending order dito, which is nakita nyo meron din ditong resistance, no? So, may pending order dito na pwedeng mag-push ng price paakyat na gusto lang nilang mapuntahan para medyo mababa yung kanilang entry and then mas buwelo sila to push the price higher. So, yeah. And of course, hopefully naman ay ma-break niya. So, andito yung stop loss natin. I mean, yung take profit ko. No? This is a 4-hour SNR. Yung nakita nyo rito. This is almost 1:2. Pag 1:2 ko around here, pero medyo inaakit ko kasi lagi. Hindi ko sinasagad. Doon sa mga key level. Okay? Panigurado lang. And then, ano pa ba? So, ngayon nag-enter ako, it's because according sa aking sa ating box is kailangan ko mag-enter, 'di ba? So, ang daily ko kasi is nasa sell pa rin. Although nag-break siya doon, nag-hold 'di ba? Tingnan natin yung daily. So, ito yung pinaka-box ng daily natin. This is giving me the sell bias simula nung sa 2, 3, 4, pang-5 araw na ngayon na sell bias ito, 'di ba? So, dito sell bias pa rin ako, sell bias pa rin ako, sell bias pa rin ako, sell bias pa rin ako. And today, sell bias pa rin ako kasi hindi nga niya na-break itong pinaka-high na to. Okay? So, since sell bias yung daily ko and 1 hour time frame ko is 1 hour is naka-bear din yung candle natin. So, I have 1 hour sa daily, 1 hour sa sell sa daily, sell sa 1 hour, and then 10 minutes box natin is nag-start ako na dito is alas 9. Alas 9 sa Japan. So, alas 8 sa Philippines. Ito. So, lumabas dyan is ito. Okay? So, meron akong break sa downside, which is meron akong sell daily, sell 1 hour, and sell 10 minutes. So, I have to enter. I have to enter that. Di pala natin nakita yung. So, this is the SNR. RSI. This is the RSI. So, wala namang divergence sa RSI. So, in short, pag walang divergence, ignore lang. Wala siyang bigat. It's either, hindi siya nagsasabi ng buy or sell. So, sa strategy na to, we are looking for divergence lang sa RSI. Okay? So, yeah, if you want to use yung 45, 55 level or 50 level, overbought, overshot, it's up to you. But for this strategy, I'm just looking for our divergence in 1 hour time frame. And then, this will be my break even
Pag pumunta siya rito, ibe-break even ko kasi nga malamang-lamang, hindi naman malamang. May probability na umakyat, mag-consolidate or whatever just to protect my account. Okay? So this will be my break even. And then yeah, yan lang. Meron ako rito rin nakaabang kasi nga inaantay ko lang naman to mag-break and then mag-retest. So nag-break na naman siya, 'di ba? Nag-break na siya and then nag-re-retest na naman siya. So nakita ko lang na medyo ito yung protected level. So kapag umakyat pa uli siya diyan, pwede ako ritong naka-time din yan. So if umakyat siya ng bago mag alas 5, pwede pa rin ako mag-buy dyan. That's my second trade for the day and that's it. No, lobe ng Panginoon. Ang TP ko is, tingnan natin yung pivot. So sa pivot, actually to, sakto siya sa pivot eh. Ano, sensya na sa maraming guhit ng mga SNR can eh. Sakto siya sa S1. Kaya rin nag-consolidate siya dyan, no? So ito, langanin pala ito rito, no? Pero hanggang dito siguro. Hindi pa naman fixed to, depende sa galaw ng candle. Pero mga ganyan. Okay, 1:2 lang. Malaki na to. Yun lang. Sige, God bless everyone. Kung may tanong, PM lang. Okay? Bye, God bless.